Dahil dyan, ito na ang Magic Roleta! Ikot-ikot na ang balat. Okay, tingnan mo na. It's time! Paikutin ang Magic Roleta! Oh, okay, thank you. Okay, so di natin patatagalin pa. Simulan na natin. Magic Roleta, go! Roleta! Sino kaya ito? Alan Herman! Alice Go! Alice Guo. Ano ba talaga yung Chinese name niya? Guo Huaping. Oo, the original My Amnesia Girl. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Nasaan na ba siya ngayon? Nakakulong na ba? Dating mayor ng Bambanter na. Hindi pa nga nililipat sa correctional kasi nag-apila. apila. Pero kaya siya laman ng balita nitong mga nakarang araw dahil siya ay nakasuhan na, no? At siya for qualified human trafficking doon sa mga pogo na nasa kanyang private property habang siya ay mayor ng Bambanter. Pero marami pa yung kaso, di ba? Hinaharap yung sa COMELEC, yung mga falsification niya ng documents. Di ba? Tsaka grabe lang, nakakatindig balahibo, no? Na ibig sabihin, nakakapasok dito yung mga hindi naman pala qualified at nagiging mataas pa ang posisyon sa gobyerno. Oo, nagkakaroon ng posisyon. Yan yung alarming, no? Convicted na di ba? Pero ang tinatanong ko din, di ba, na ngayong convicted na si Alice Go, papaano naman ang mga kasabwat? Kasi parang network to, di ba? May mga iba pa na mga politiko nung siya ay nanunungkulan bilang mayor ng Bamban na sinasabi niya nagkasali doon sa buong sistema ng Pogo, di ba? So nasaan na yun? Diba? At saka nasaan na yung farm? Ay. sorry. Kasi kailangan natin, baka makalimutan din natin ang issue. No? Parang last year yan ang mainit na issue. Natabunan na ng flood control project. Buti na lang talaga. Di natin to bibitawan. Pero I just have to say, before tayo mag-proceed sa susunod na roleta, we have to thank yung nag-expose talaga nito, di ba? Through the Senate. Yes. Si Senator Risa Hontiveros, she deserves the acknowledgement kasi siya talaga ang nag-ungkat nitong mga issue na ito. Thank you, Senri. At dahil dyan, go Roleta! Ikot. Hanggang malalim! Ay! Si Yusek Claire Castro. Claire Castro. Well, Parang siguro sa... kinabahan ako magbigay ng comment, Kaya baka matarayan ako ni Ate Claire. Kasi baka kung ano-ano daw hanapin natin sa kanya. Oo. At feeling ko sa administrasyong ito, isa to sa mga nag-overtime this week. Oo. Maraming mga tanong siyang sinagot at mga issues. Bakit sa akin pinahanap? Hindi naman ako nagpresenta. Tsaka kapag sinabi niya, let's leave it at that. Let's leave it at that. Siyempre, munting paalala po, no, kay Yusek Claire Castro na siyempre bilang tagapagsalita, no, sa palasyo, inaasahan po talaga na una, dahil with due respect po to, bawal ang balat sibuyas at Claire. So, kailangan talaga sagutin ang mga tanong ng taong bayan. And bagamat mahirap dahil medyo may krisis sa politika, may mga challenges tayo ngayon, kailangan nyo pa rin po na sagutin ng makatotohanan, base patay sa inyong kaalaman, ang tanong ng mga mamamahayag at may extension ng taong bayan. No? So, I think may episode din kasi na hinahanapan pa siya ng mga mas malalim pang mga paliwanag, no? Yun yung kanyang mga eksena nitong nakaraang araw. No? Oo, at shoutout din sa mga alagad ng media na talagang hindi rin talaga tinatanggap at face value. Talagang patuloy na hinahamon, no, yung binibigay sa atin. Pero mahirap din nga kasi naman yung trabaho niya. Tama. Diba? Siyempre. Dahil yung unang announcement niya, iba doon sa naging pahayag naman ng mga taong binabanggit niya. In particular, yung sinabi niya nag-resign, tapos hindi naman daw nag-resign. Ang hirap ngayon, di ba? So, yung ganun bang mga seremonyas, di ba, na ano ba talaga ang katotohanan, di ba? Ang sinabi ni E.S. Bersamin, hindi raw naman siya nag-resign. Di ba? Biglang dumating na lang daw araw na hindi na siya kasama. I think that's a real issue, lalo-lalo na sinabi ni E.S. Bersamin, may tumawag lang sa kanya na private person. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Sino? The who? Kaya, sa akin yung mga ganyan, pero ayoko na sana ng gossip mongering. Diba? Pero kung totoo na nag-resign si E.S. Bersamin, Auntie Claire, ano ka naman abogada ka naman Nasaan yung resignation letter? Baka naman i-publish natin yung resignation letter. Yun lang naman yun di ba? Yes. We can document things para hindi nauuwi sa chismis. Meron naman yung documentation trail, Chief Justice dati pinag-usapan, abogada ka naman. Ang resignation, alam mo naman, ibibigay mo yan. It's a very simple process para hindi tayo mauwi sa chismis. Yung paghahanap nyo ng kung sino yung tumawag na private citizen, parang nagutom ako kasi hapon merienda. Ano ba masarap tuwing merienda? Halo-halo, pansit luglog. Ay, combo. Halo-halo, pansit luglog. Parang iba yun. Speaking of, Parang hindi yung pansit luglug. Kasi iba yung ibang pansit yun Palabok ba?
Palabok ba? Ano ba yung pansit? Yung, saan Basta ba yun. ulit mong halo-halo? Saan ba paborito mo ano-ano? Sa Pampanga. Stars na Ay! Pampanga. Malapit kayo, Okay. malapit sa Bamban. At baka sa tayo umabot dito, alamin na natin, hanapin natin kung sino ang susunod sa ating Go Roleta. Hindi, balik natin doon, balik natin doon. Ano ba? Wala na. Ang merienda ngayon ng ating Ano gusto mong palaman sa tinapay? ham and Si Senate President Cheese Escudero. Ang Ayan. fourth tweet na napatalsik sa magiging Senate President. parang nawawala siya recently, no? Diba, no? Oo nga eh. Kahit naman Parang ako, nagkakalimutan. Imagine mo naman, dideclare mo, ikaw pinakamahirap, baka naman. Ayun nga. At walang naniwala. Walang naniwala yung sing-sing na pinamigay mo, di ba? Pero kakasuhan na daw. Kinasuhan na ba? Magdi-decide na no, yung Magde-decide. Commission on Election. So Wednesday daw, yan ang nakita ko sa balita, sabi ni Chairman George Garcia, yung unbank ng COMELEC, baka daw no, makakapaglabas ng desisyon. So Wednesday, kasi nga merong itong lumabas nung kasabay ng mga flood control, ini-implicate siya dahil merong contractor no, mula sa isang construction company na nag-donate pala para sa kanyang kampanya. Na nakalagay sa kanyang statement of contributions and expenditures. dineklara niya. Dineklara niya. Buti pa siya nagdeklara. Itong si Senator Marcoleta hindi nagdeklara. Ayun! Diba? Pero Kahit gusto ko wala lang sa sabihin- ruleta. 2 in 1! Gusto ko lang sabihin, yan nga yung rason kung bakit may sose. Hindi Tama. ba? Para makita natin kung ano yung possible conflict of interest. At saka pinagbabawal kasi yan sa batas na yung mga merong current contracts, biglang magiging donor mo. Naging Senate President pa, di ba? So, ibig sabihin yan, talaga sana, I don't see any other way that this is going, di ba, in any other direction. Na, para sa akin, dapat gawin ng COMELEC ang trabaho niya, dapat ma-disqualify itong si Cheese Escudero forthwith. Forthwith. So, hindi naman pala nakakalimutan. Kasi sabi ko kanina, parang nakakalimutan. Hindi, naman parang pala. nakakalimutan kasi nga parang hindi nasisingil na parang mabantayan na Tsaka yung style ng mga mangyari ganitong to, diba? politikong bulok, di ba? Yung mga style ng mga politikong bulok, biglang mananahimik pag sila na yung controversial. Diba? Pero ang dal-dal-dal-dal pagka hindi sila yung in controversy, no? So, asa na ba si Pato de la Hindi, Rosa? kasi- Wala Oy, isa pa yun, isa pa yun. Wala rin sa ruleta. Pero alam mo naman, Go Roleta. Baka nandun sa ruleta eh. Huwag natin pangunahan ng ating mahiwagang ruleta. Ay, nako. 2 for 1 itong combo natin to, no? Tandem, ito po Ay. ang Ating ES. Executive Secretary Ralph Recto, na dating Secretary of Finance, na ngayon naman pinalitan sa DOF ni... Oo, ng bagong Finance Secretary, Frederick Go. Oh, ayan. So ano nga nararamdaman natin sa kanila? Well, Pero kaya yung picture kasi parang nagkakamay parang Presidente, Vice President tandem for 2028. Aba, oh. Well, di ko pa rin nakakalimutan na pinakyaw ng Recto halos lahat ng mga posisyon. Di ba? Vice Governor, Governor, Congressman, ang konsehal yata, tapos hanggang Dinastiya. Executive Secretary. Oo, Sangsawa dinastiya. na ako sa dynasties. No? Pero baka naman, kasi mangilan-ngilan na lang yung mga pwede pang piliin na ES. Di ba? Kasi nakita natin na grabe yung shake-up dyan sa Malacanang. Kung para maging Executive Secretary ka, para lang sa kaalaman ng lahat, ang Executive Secretary is considered as the little president. Yaan ang pinakamataas sa lahat ng mga gabinete. Yaan ang pumipirma ng lahat ng mga utos ng presidente. No? Kaya yan, little president in Malacanang. Yaan ang sinusunod ng lahat ng mga cabinet secretary. So, ibig sabihin yan, kung ikaw ang tinalagang executive secretary, ikaw talagang pinagkakatiwalaan. No? So, yan ngayon. So, ibig sabihin, Ralph Recto has the confidence of the president at this point in time. But, another dynasty? Wala na bang ibang magagaling sa Pilipinas? At saka bukod doon bilang ordinaryong mamamayan, ang naaalala ko siyempre pag Ralph Recto naririnig ko, buwis. Buwis. At Ang tawag sa kanya? value added tax, Mr. VAT, Vatman. diba? Vatman, diba? So, and I think, no, parang kung magkakaroon man ng mga dagdag na buwis dahil na malapit na sa Malacanang si Ralph Recto, nako, baka hinay-hinay kasi ngayon pa na ang problema ng mga kababayan natin ay ang pagnanakaw sa kabanang bayan, mahirap naman siguro, parang ang hirap sikmurain na magpapataw pa ng mga panibagong buwis. Kasi nung nasa DOF si Ralph Recto, marami ding mga pinapanukala, yung mga digital services, yung pagbubuwis dyan, di ba? At marami pang iba. So siguro, yan, no, pag-isipan kung yan ba ay talagang makakabuti din. Diba? Sino yung isa si bagong DOF Secretary? Frederick diba? Go. Si Oo. bagong DOF Secretary Frederick Go, ano masasabi niyo sa kanya?
Hindi ba kasi ang tanong nga kung paano niya magagampanan kasi wala pa siyang kapalit dun sa original niyang SAP, di ba? Oo, Special Assistant. for Economic Affairs, yeah. Tapos siya na rin, mukhang nagtitipid yata yung gobyerno para sa sweldo. Because cutting pala to. Oo. Pero good luck sa kanya kasi Good luck. lagi na naman nag-adjust ng targets na naman, ng growth targets ang GDP collection, I think, or GDP pala this year. So, yung ekonomiya natin, bantayan din natin. Pero Wala meron mo din tayo, problema. kailangan sabihin na ang balita is meron talagang kiskisan dyan sa loob ng Malacanang. Kiskisan ng different political forces. So the mere fact na nawala si E.S. Bersamin at ngayon may bago tayong mga sila kaya yung nagkikiskisan at meron na bang nanalo? At kung may nanalo na ba sa kiskisan sa loob ng gabinete, magkakaroon na ba ng stability or meron na namang another shake-up? Yan ang kailangan nating abangan kasi may narinig tayo na meron. Sana wala. Para stability naman ang kailangan natin. Amidst all the scandals, kailangan ang Pangulo ng Pilipinas, alam niya kung sino makakampi niya at sana may stability na doon sa sarili niyang team. O baka lumabas sa susunod natin. Yan ang magbibigay ng stability. Yan Baka ba? may stability tayong makuha sa Roleta this time. Sino ba yan? Sino? Nagkakataon na kahit paano may stability Cardinal Ambo, no? Pray for us. Kasalukuyan silang may kilos ngayon sa isang, in-announce kanina 100th anniversary ng Christ the King movement. May pagkilos sila. Ngayon siguro nandiyan na sila or nag-uumpisa na yung mga preparasyon, no? At speaking of stability, I think sa panahon lalo na nung madugong drug war, no, isa sa mga stable voices ng karapatang pantao, yung si Cardinal, nung then Bishop Ambo. Hindi lang stable voice, talagang may gawa. Alam mo sa Catholic faith kasi, di ba, hindi pwedeng belief alone. Hindi pwedeng you are proclaiming the word of God Faith alone. without action. Faith without action in the Catholic faith is not equals to salvation. So sa kanya, nung panahon na yon, siya mismo yung nagprotekta doon sa mga potential witnesses nung kay Kian de los Santos. Very active ang pag-aaruga doon sa mga pamilya. So wala ka talaga masasabi when it comes to activism and real action dito kay Cardinal Ambo. Kaya pag siya nagpatawag ng isang rally or isang kilos protesta or meron siyang panawagan, meron talagang merong moral ascendancy to do it because he does not just proclaim, he acts on it. Very consistent. Ito yung hinahanap mo kanina na consistency nga, di ba? Yung track record kasi, di ba? Mula noon hanggang ngayon, basta may mali, malinaw ang paninindigan. Tama. Basta may mali, may malawakang patayan, may korupsyon, kahit sino pang involved, consistent ang moral voice, hindi selective. Ingat po sa rally ngayon, Cardinal David, at sana po maging matagumpay. Ay, nag-spin na siya mag-isa. For the sariling decision. Parang nasa niba ng ating Magic Roleta. Kasi nga hindi na makapagkita. Ay, hindi nga makapaghinta. Excited. Nakita ko nga. Ako VP Sara Duterte pa para sa mga nakikinig ang ating pati ruleta natin, nadidiktahan ng diktador. Ay, grabe! Ay! Hindi ko alam bakit pinasok ng China ang ating tech. I-check ang production po dito. Baka may nakatanggap ng confidential funds. Very good piatos ba dyan? Yung production, bakit pinindot ka? Natatakot yung bang sampalin kayo? Ano, Sheriff? Ano ba yan? Hindi, pero ang tanong, Ay, may bagong pinablish daw to. Minsan na nga lang maging transparent ito eh. Oo, nalabas na ang SALN. Finally, VP Sara. alam nyo, hiningi ko yan ng personal. Kaya mo naman pala, madam. Bakit mo kailang beses inisnab? Ayaw sa'yo. Bakit Baka ayaw niya malaman ng taong bayan ang grabing increase ng kanyang net worth. Grabe ba? Gusto kong maglaro dito, pahuhulaan ko Gaano sa tingin nyo inilaki ang kabuang yaman? Game Vice show ba to? President Sara. Nakamalapit Kasi mula 2007 hanggang 2022 yung deklarasyon or 2024, no? So gaano kalaki? 100%, 200%, 300? Uhula ako. Kunyari, hindi ko alam. Sige. 1,000%. 1,000%? Grabe ka naman, From Tino. 7 million to 70 million. 7 million to? 70 million. Parang okay. check natin yung Parang kulang sa math. check natin yung math. Ikaw, Carlo. Palagay ko nasa, yun nga, 800 to 1,500%. Oo, yan. So, yan nga. Hindi maliit. The price is right. The price is right. Mahigit 1,000% ang itinaasa from... Mahigit, hindi 1,000. From mula 7 million na puntang 88 plus. Ano? 7 million, nag-88 million? Nagtrabaho lang sa gobyerno? Ay, ginawa, ano yun? Wala naman ito negosyo, di ba? Baka sabi naman nila, may mga negosyo at mga investment. Hindi, kinumpute ko nga din kung yung sahod niya bilang mayor ng Davao City sa ilang mga taon
pinagsama-sama mo yan, wala kang ginastos kahit piso, hindi aabot ng 88 million. Alam mo, kung ako lang, Hindi aabot. Hindi aabot. 40 million. Hindi talaga aabot kahit pasama niya pa yung sweldo ng kanyang tatay at kanyang mga kapatid. Diba? Hindi talaga aabot. Saan mo kinuha yung pera na yan, wala ka naman negosyo. I am encouraging government agencies ngayon or pati yung mga prosecutorial agencies natin, even Office of the Solicitor General, kung ano man, na mag-initiate na ng forfeiture proceedings dyan. Kasi under the law, sa mga public officials, pagka hindi mo masabi kung saan nanggaling exactly yung pera na yun, automatic presumed to be ill-gotten yan. Tsaka magkano yung binabayad nila kay Kaufman? Ayun nga, kaya nga duda din kung ito ba ay totoo na ito talaga yung totoong kabuang yaman na dineklara talaga lahat. Hindi yan dineklara lahat. Wala ba sila negosyo? Ang mga may mga dineklarang properties, no? Pero negosyo, meron ba sila negosyo? Na hindi ko nakita kung may declared na wala raw yan negosyo, mga Duterte. Paano kaya? Baka gobyerno ang ninegosyo. Ikot na daw natin yung roulette. Nagwawala na po sila dito. Go, Ruleta! Go, roulette! Ayaw na rin umikot. Sino to? Ay! Parang busy to this week, no? Very quick lang. Nasabi na natin yung kay Cheese na Aabangan natin siya this week kasi very anticipate. Pero ang sabi niya din ay, at inaantabayan na natin na maglalabas na daw ng show cause order ang COMELEC laban kay Senator Marcoleta dahil ngayon sa sose niya na hindi dineklara. So inaantay natin yan, no? So Chairman George, kailan ba yan, ha? Okay. Balitaan niyo po kami dito sa With Due Respect. Okay. At sana hindi drawing. Okay, tabayan natin. Sana hindi palabas, hindi teatro. Tama. Okay, sige, next na tayo. Go, Ruleta. Ayan. At wala na yung Ruleta. Hala. Ay, Alam mo dito kung- tao. Hindi tao, pero payo. Okay, walang, nagbid ba kayo dito? Nagbili Ano ako ko na yan? piso, Ano ko na pero yan? Para sa nakananalo. makikinig sa So, radyo. ito yung Rolls Royce na binili ng isang power couple allegedly from Pasig. Isinubasta na yung yung mga mga na-seize, luxury cars. no? Nabawi ng pamahalaan ng mga luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Naawa ko na sa payang, walang may gusto. Parang may malas yung payong eh. Oo. So ako, hindi kayo nag-bid. Hindi. Nagbili ako piso, pero... Ikaw ba nag-bid ka ba or hindi, no? Hindi ko na kailangan, meron na ako eh. Ay! Wow. Meron na May ako ng payong payo. din. May payong. Ayan yung payo. Oo. Ganda nung payo. Magkakaroon po kami ng With Due Respect payong. So, bakit may prod natin? Paproduce na naman. Sige nga, next tayo. Next. Go, Go, Ruleta. Roleta! Pero gusto ko na sabihin, ganid yun Ganid. Yung simbolo ng kaganiran. Ano yan? Sino yan? Senator Pizzi, ang nagbabalik na Blue Ribbon Committee Chair na parang medyo... Alam mo, kawawa rin doon. Bakit? Inaaway ngayon naman, sinabihan na na abogado na daw siya ng Pangulo. Hindi, inaway, Inaway. nag-resign, pinabalik, nung bumalik, abogado ka na ng Pangulo. So inaway ulit. Sana hindi siya na mag-resign this time around. Pero yung weird lang, no, na parang ikaw ay dapat impartial ka sa pag-iimbestiga. Parang mahirap naman na nagtitake ka na ng mga certain positions in the midst of an investigation. Dahil sa gitna ng investigasyon, magsisimula pa nga lang, karirinig mo lang it would have been better kung yung timing proceedings, and then at the same time, you just put it in your report. Hindi yung para bang press con, tapos bilang magiging number one defender ka. Ikaw yung chairman noong Blue Ribbon Committee. No? So, I think it was done prematurely, a little bit in bad taste. Marami na nga nag-aakusa na pumuposisyon para maalala siya sa kanyang presidential ambitions. Ay, may ganon? Tumakbotong presidente, di ba? may Hindi natin ganon, alam. may ganon. Pero sa ating apela lang, wag naman sana premature at sana maging impartial pa rin, di ba? Meron naman ganyang characteristic at ganyang reputation si Senator Ping Lacson. I-close na natin bilang lapse in judgment ito. Okay, lapse in judgment. next na po. Meron to, go Ruleta! Sino na to? Ay! Where na you? Ano ang swerte nito? Si Cassie Lee Ong. Ang swerte niya, kasi sa kabila ng hirap na pagkuha ng Moshi-moshi. Japan visa ngayon. Ay, totoo yan? Ay, Parang nakapag-Japan may daw hugot eh. ka na rin. Check ka ba? Hindi, pag nag-file Hindi ka mo tayo ngayon, entry kasi. next year mo na makukuha yung visa mo gano'ng katagal. Ito kagagaling ka lang ng Japan eh, na baka nakita mo si Hindi mo Cassie. nakita to? Hindi ko nakita eh. Wala sa Nara, doon sa mga nagbabawal na deer. Oo, baka nakapayong siya or something. Pero wala siya. Kasi lukuyang nawawala si Cassandra Leong dahil hindi nga siya nabigyan ng timely na warrant of arrest. So yung pagitan ng kanyang pagkalaya mula sa
pagka-contempt sa House of Representatives ay walang naisang Saka yung sa pangkaso. korte, oo. Na may kinakaharap ngayon na qualified human trafficking Human din, trafficking diba? din, oo. So very glaring Human na itong may mga trafficking din. kapangyarihan at So, usapin access. din ng pogo to diba? Alam mo, dapat talaga meron yung yung kahit na wala ka pang kaso, may capability, not just the executive. Siyempre, ayaw mo rin naman yung executive magdidikta, hindi ka makaalis. Through a judicial horde departure order siguro, even in the absence of a case yet, just because you're saying that the state has an ongoing investigation which justifies holding the departure kasi serious yung allegations. Dapat may ganung provisional relief eh. In other words, I think yung sistema natin ngayon does not accommodate yung hindi sila makatakas. Ilang beses nangyari yan. Kasi yung nangyari dun kay kaso ni GMA, di ba, nung pinigilan siya, para bang sinabi ng Korte Suprema doon, walang kapangyarihan ng Justice Department. Agree naman ako doon. Pero siguro it's time for the Supreme Court to promulgate rules na in the interim, kahit na wala pang kaso, pwede ka nang manghingi ng hold departure Acting order. secretary pa din ba yung ating sa Justice, Department of Justice? Parang justice na. Ang ganda kasi ng iyong proposal, so I nominate you. Bilang Secretary of Justice. Pero dapat hindi sila nakakatakas. Sinasabihan na tayo Go! Gusto natin makita itong huli natin. Huli na ba? Ito na ba yung Ito na yata yung last. Sino yung last natin? Sino yung last natin? May time pa tayo for... Ay, kaya... Save the best for last. Ang ating international Zumba rights expert. Ang pinaka-paborito. Former human rights advocate. Roque, who's also... Parang pagod na siya dyan sa picture Hindi, na tsaka yan. parang alam mo, hindi kaya siya mag-excess baggage? Ano ko ay Pero parang grabe kasi parang kapag nagtatago ka pala, kasi parang si Congressman Saldico, medyo magkahawig na sila. Yata silang biggest loser, no? Bakit magalit na galit kayo kay Harry Roque? Wag naman. Hindi naman namin naawayin yan on national TV. To be fair. Inaaway ba namin To be fair, pero naglabas na raw ng red notice. Oh, Oo. So wala na siyang, ano ibig sabihin Notice yan? na. Parang kanina umaga lang yata. Oo, parang naglabas na raw ng red notice. Ibig sabihin, pinapabalik na siya sa Pilipinas. So, ibig sabihin, makakabalik na sana si Harry Roque. Ewan ko lang, kasi para sa akin palagay, bilang nag-aral rin naman ng international law, kung nasaan siya ngayon, sa Hague Academy, tingin ko hindi naman mag-grant yung kanyang refugee na asylum niya. Yung asylum. Okay. Sorry, yung asylum request niya doon sa the Netherlands. Dahil nga, ang dami niyang kaso dito sa Pilipinas na dapat harapin niya. Hindi niya pwedeng sabihin na, ito lang gusto ko lang ulitin na, may hustisya naman sa Pilipinas, bakit pinadala si Tatay Digong dito? Pero, ikaw, ayaw mo pumunta sa Pilipinas kahit na may kaso ka kasi walang hustisya at hindi ka makakamit ng hustisya. Ayun, hirap talaga. Consistent. nahuli sa sariling bibig. Parang gusto ko siya bigyan ng walis. No? Parang ready na siya mag-walis. Tapos nakakatawa meron, nag-vigil sila. Sa tupad. Napanood ko no isang araw nag-vigil sila doon sa harapan ng ICC. Ang dami nila. Ilan? Walang 10. Siyam. Walo Hindi, siyam. despedida yon kasi pauwi na daw. Oh, Si Harry Roque. Sabi ko wala silang ginawa kundi magdasal, di ba? Kanino? Okay, basta bring him home. Bring him home. Bring Harry home. We can't wait to see you home po, Attorney Harry Roque. Kita-kita po dito sa Pilipinas.